Good morning guys, no? Sa magandang umaga, magandang gabi, o magandang araw po ano yung oras ito mapapalood ating vlog ngayon. So ngayon guys, magtuturo lang tayo ng konting tips o ideya sa ating diaphragm type na 06 at pang Mio, no? Kung makapansin nyo guys, so nakadrawing lang ako. Drawing naman ang ginagawa ko ngayon. I-explain ko siya, no? So first guys, dito na tayo sa ating B-type carb na pang 06. So, marami sa atin talagang mas gusto magpalit ng B-type carb or slide piston type na carb. So, depende sa atin kung anong magandang budget natin. No? So, anyways, dito muna tayo guys sa ating G06 B-type carb. No? So, makapansin nyo, ito po yung ating G06 B-type carb. No? Na mabibili natin siya ng set kasama po yung ating manifold at yung throttle cable. No? So, kung makapansin nyo guys, ito po yung ating drawing. No? So bakit nga po siya ganito? So may explanation po dyan guys, no? Kasi ako po ay nag-try na po ako ng iba, no, na pang Mio. So ang nakasalpa po sa akin ngayon ay pang Mio B-type carb, no? So ito lang ang aking naobserbahan, no, sa ating G06 B-type carb. So mostly ganito siya, no? So karamihan sa atin merong choke, no? Electric choke. Kumbaga, pag nag-open ka ng motor mo, automatic na mag-open siya. At pag basta nag-okay na siya, saka siya mag-close. So, meron pong wirings nun. So, ito sa atin, ito yung pang G06 B-type carb, no? Ito kasi explain ko, pwede nyo siya i-close. Depende sa inyo, kung meron siyang salpakan na pang choke. At ito rin pala guys, ituturo ko. Dalawa talaga ang ating diaphragm. Ito. Kaso ito ay hindi ito gumagana guys. Close po ito. Wala siyang hingahan dito. Wala siyang kwan dito. Wala siyang breather. No? So, ano nangyari minsan, open lang siya. Pero pag nabuksan nyo siya guys, mayroon siyang lagayan ng diaphragm din. Isa pang diaphragm. Kaso hindi na lang naka-install. No? Yan. Tapos, ang kagandahan kasi nito guys, quick throttle siya. Quick response siya. Depende naman yun sa inyong CVT kung gusto nyo mag-response. Quick siya. Ngayon, ang ayaw ko lang sa ganito kasi guys, hindi ko masasiraan kasi so na-stack na po siya. Sa part na to guys, ito, 0 to 100% full throttle. So, sa throttle guys, sa 0%, okay naman siya, no? Basta magandang tono. Bale, ito nga po yung hingahan ng ating diaphragm. Ito po yung diaphragm nila. Ito ay isa pang Mio. Ito reserva pang Mio. Pang reserva po ito. Ito po yung hingahan niya. No? Ang ano lang ito guys. Pag ito kasi guys, bumuka. Umangat to. Ayan. Itong diaphragm niya. Itong piston niya. Minsan yung gas nito lumalabas dito. Depende po yun sa pag-throttle natin. No? Ayan. So, dito po dumadaan yung kanyang choke. Ito. Dito naman yung hingahan. So, ito kasi guys, ang ano ko lang dito guys, hindi lahat ng gas na susunog o nakapasok doon sa ating combustion. No? Hindi ko lang alam kung bakit. So, isa sa naiisip ko, itong ating manifold. Ang stock na manifold guys, ganito guys. So, rubber siya dito, bakal doon. So, plain siya dito, banda. Pero, dito kasi guys, may problema dito. Itong curve na to, itong side na to, minsan dyan di bumabangga yung ating hangin at gas. Kaya minsan hindi siya agad-agad nakakapasok dun sa loob. At yung sukat niya medyo maliit lang din siya. No? So kaya ako nagpalit ng time na yun. So, ayan. So minsan pag sobrang throttle natin, minsan umaangat dito yung gas natin dito sa hingahan ng diaphragm. Kaya minsan yung diaphragm natin napupuno to ng gas, hindi lahat nasusunog. So mapapansin nyo guys, full rev mo siya na matagal, full rev mo, tapos buksan mo yung head niya dito, buksan mo yung nakikita niya may gas po yan dito. So yun kasi ang pinaiinisan ko, hindi siya agad-agad napupunta dun sa loob kasi niluluwa siya. Ano bakit guys? Kasi bumabanda dito yung hangin sa side na to, bumabanda. At sabihin na i-full rev mo siya ng ganun guys, i-full rev mo siya, bumabanda yung hangin, no? Hindi lahat talaga lumalabas.
o pumapasok. No? Okay naman siya guys, quick response naman siya. Malakas. Sarang malakas mo response yung makina. No? Kasi sa arangkada nakadepende po yan sa inyong CVT tuning. So yan guys, no. Sa part na to guys, ang ay bahala na to guys. Pag na binigla mo siyang rev sa 0%, humahagok siya. Para siya namamatay. Ganun siya, no. Pero kung bibiglain mo siya guys ng ganun, okay naman siya. Hanggang dito. Yun nga lang pag nag half throttle ka guys, pag na nag half throttle ka na to full throttle, doon na nangyayari yung sasabi kong tapon na gas. Yung sasabi ko na natatapon siya sa ating diaphragm. Ito yung sa rubber niya dito. No, umaangat siya dito. Sa butas na yan. Kahit sabihin na naka air hose ka, umaangat talaga dito yung hangin, nahihigop yung gas dito. Matatapon dito, lalo pag na full throttle ka na. Hindi ko alam kung bakit ganun. No? So, pansin ko sa kanya sa ganitong D-type carb na pang GY6. No? Wala na yung case na, ito yung tunuhan natin. Yung tunuhan. No? Ang kaganda kasi ito guys, quick talaga siya kasi maliit tong lagayan ng throttle cable dito. Maliit to. Kaya konting rev lang, angat agad, response agad. So, ulit ko guys, ito hindi po itong gumagana. No, wala po siyang diaphragm sa loob. No. Kaya kung makikita nyo may hose siya dito, display po yun. Kahit po, hihipan nyo siya ng langis, wala pong lalabas na langis sa loob niyan, o wala pong lalabas na hangin. Kahit na umihip man kayo magdamag nyo, walang gumagana ito guys, sa part na to. Ang gumagana lang ito guys, ito, siyempre yung intake, at ito, yan lang po ang gumagana at ito yung diaphragm. At dito po yung hingahan niya guys, yung ano ng hangin sa loob nito para magkaroon siya ng laman ng gas. Ito yung daanan ng gas, ito po yung hangin, yung breather niya ng breather ng carb para maghangin siya. No? At isa rin po itong manifold natin sa medyo nagpapasakal. No? Okay naman siya sa 0%. No? Sa 0% throttle to 50%. Pero pag 50% na hanggang 100%, yun na, bumabanda na dito yung hangin niya. Kasi hanggang dito na yan guys eh. Itong uso kasi na to guys. Itong uso kasi na yan, ito, hanggang dito lang siya sa side na to. Ito yung kantuhan niya, kasi ito plastic ito eh. Rubber siya na matigas. No? Ayan. So, kung magtatanong kayo guys, yung pang Mio ba, swak ba dito? So, medyo hindi guys, kasi medyo malaki po yung pang Mio na intake na ganito. Medyo makapal siya na malaki. Kasi alam ko ito, 24, isa 25, pero mas malaki siya. Makapal to, yung outer layer namin, medyo makapal to. Ito naman, medyo saktuhan lang dito. Ito lang pinagkaiba guys. Ito, medyo makapal tong side na to guys. Itong metal na to, medyo makapal. So yun. Ito yung ko natin. So sample ko kasi yung dito po kasi ng pang Mio naka-install niya sa motor. So okay naman siya. No. Bumili ako ng repair kit pang backup. Ayan, ito yung pang backup ko na repair kit. No. Medyo maliit to guys kasi dito. Ito medyo malaki to. Yung diaphragm niya, medyo malaki yan. Ito nga lang metal. Ayun, metal siya guys oh. Kaya ang bigat niya angat na iipit. So, ang tagal yung mangat. Kaya kailangan nyo po lambutan yung spring. Kung yung spring nyo stuck pa nito, bawasan nyo ng onte para umangat po ito. Kasi minsan nasasakal siya. Pinakapos. No? So, ito kasi ay metal. Yan o. Ang kintab niya, gaya nito plastic lang. Kaya nakakaangat siya. Kaya malambot, magaan siya. No? So, next naman guys, sa ating Mio D-type carb. So, kung mapasin nyo guys, na magkaiba dito, straight siya. Sabihin, straight yung pigain nyo. Kailangan diretso siya. Yan. Straight siyang ganun. No, wala siyang masyadong straight siya. Pero pagdating dito, tapon yung gas. Maangat dito yung gas. Dito. Maangat dito yung gas, natapon sa
diaphragm na dito, plastic, yung rubber niya dito naiipon. Yung sa loob pa nito. Ano naiipon. So, ito naman sa pang-Mio guys. Ganito siya guys. No? May buwelo talaga siya. May buwelo pa unti-unti. Pero bibigay niya yung tamang dulo na hindi hirap yung makina ninyo. Na hindi rin tapon yung gas. Kasi, pag sa 0% guys, pag mas nag-rev kayo, hindi siya hagok, hindi siya lunod, o hindi siya apos sa part na to. Sa 0% ito. Pagdating naman dito guys, ganoon din siya. May technique dyan guys, kung gusto nyo agad mapabilis yung takbo. Rev kayo 4 seconds, bitaw, tapos rev ulit para yung lining ninyo makapahinga at babaon ulit siya. Yun ang technique ko sa yan guys, sa pagre-revolution ko. Yan. Tapos dito naman guys, yan, ito, kita nyo dito, maganda kasi guys sa pang-Mio direct carb, yung gas niya hindi umaangat dito guys. Hindi umaangat dito yung gas niya, no? Yung dito kasi yung side ng ano niya, dito kasi yung side ng choke niya. So okay lang kahit nandito yung choke niya. Dito yung side ng choke, dito yung side ng isa pang diaphragm na ganito guys. So yung ganito niya. So ang ganda lang kasi ito guys, yung isang diaphragm niya ng ganito ay gumagana. Kapag inalis niyo yun, mamamatay siya o mataas yung idle. So nag-iiba ang tono. Pag tinakpan niyo yung hangin dito na humihigit dito, minsan nag-iiba tono niya. Minsan nawawala sa tinuan niyang motor. Yun. Pag pinalik niyo naman siya, dito nagtitino. Ibig sabihin, gumagana yung isang diaphragm niya. No, sa side dito. So, dito kasi guys Pero seems lang lang dito. Dito yung tonuhan. Nga, dito lang yung diaphragm niya sa side na to. Dito yung isang diaphragm niya, nandito yung choke sa side na to. Yan. Tapos yung gas niya dito rin. Yan. Yun nga lang, lahat gumagana doon. Ang kagandahan tong guys, pag nag-full rev kayo, yung buong gas niya na magaan dito, lahat na pupunta doon sa loob ng combustion. Walang natatapon dito guys. Walang umaangat dito. Tested ko yun guys. Try ako mula market hanggang sa bahay namin dito. Pinul-rev ko siya. Full rev. Puro ako top speed. Yun na po. Nung na-check ko yung wala siyang tapon. Wala siya sa ibabaw nito. Wala siyang gas. Wala siyang tapon. Malinis. Wala siyang tapon. No? Yung kagandahan sa mga ganito guys, na hindi pwersado yung gas nyo. Walang tapon. Try nyo guys. Sa inyong ganitong diaphragm na pang GY6, try nyo i-rev siya biglaan. Pag nilalagyan yung rev niya, humahagok siya. Sabihin, hindi siya pwede ng biglaan. Hindi ko alam kung ba't ganun. So, pero ako natry ko na kasi ng ganun biglaan na rev kong ganun, biglang humahagok. At sabihin naka-open carb, naka-open air filter. Kung sa binigla mong ganun, humahagok siya. So, kailangan talaga tatansyahin mo. No? Tapos, ang mga repair kit nito guys, online, marami naman siguro. Kasi tinatamad na ako bumili. Kasi, ang tagal bago dumating. So, ang ginawa ko na lang, pang Mio. Kasi meron dito sa amin, pang Mio, kasamang ganito, repair kit. No? Tapos, ang jettings naman niya, yung sa pilot jet naman niya, pwede yung sa stock na carb natin. Stock carb. No? Pilot jet. Pati yung sa main jet naman niya, nasukat din yung sa main jet ng stock carb. No? Same sila ng sukat. Yung sa pinakabutas niya. No? So, magkukulat ako noon, magre-reject ako kung anong magandang jettings. Pero, ito guys, okay naman to sa part na to. Mas gusto ko yung ganito guys, na hindi pulsado yung carb na magbigay ng gas. No? At least lahat nasusunog. Pumapasok sa combustion. So, dagdag pa natin doon sa manifold na modify ko din. Modify ko na yung manifold ko. Na straight ng buong ganun, tapos rubber. No? So, maganda kasi yung ganun guys. Medyo malaki yung butas niya. At least lahat nakakapasok. No? Yun ang kaibahan nito guys sa D-type carb natin. So, D-type carb na pang GY6. Ganito.
Straight lang po siya. Kung gusto niyang bigla ang bira, diretso, mabibigay niya agad yung top speed niya. Yun nga lang, hanggang doon na lang siya. So maraming natatapon na gas sa part na 50 to 70 to 80 hanggang 100% na full rev ninyo. May natatapon na gas. Medyo sayang yung gas na yun. Gamit ko sana sa natatapon. Pero dito guys, walang tapon dito. Kasi inuunti-unti niya. Ano? Ang kaibahan lang kasi sa pang Mio guys, medyo malaki to guys. Medyo malaki yung lagay niya ng throttle. Kaya siya naging ganito. Ayan. Kaya ka medyo pa-curve. No? Ayan siya. So 0% to hanggang dito 5 seconds o 4 seconds na rev. Bitaw. Tapos rev ulit. Hanggang sa dito na. Sama ko yung top speed nyo. So ganoon siya guys, paunti-unti niya binibigay yung top speed nyo na hindi biglaan. Kasi ang purpose kasi nung guys, masugunog niya lahat yung gas nyo bago nyo para makuha nyo yung top speed nyo. So ganitong pang Mio guys. Yun siya. So yun ang napansin ko sa aking Mio D-type curve. No? Sinusunog niya lahat. Binibigay niya lahat muna. Rev ka sa dandahan siyang rev guys kasi medyo malalim kasi yung throttle. Tapos na palit kayo ng pang Mio. Medyo malalim siya. So ang tanong dito ay inuunti-unti niya bibigay yung ano niya, no? So ganoon kasi dapat guys, kasi nag-revolution kasi hindi naman agad-agad bibigay yan. So dapat talaga kung gusto niyo makuha yung pinakamagandang response ng makina top speed, hindi umiiyak. Huwag niyo bigla babad agad na ganoon na sagad agad. So hindi agad-agad bibigay yung guys kasi yung lining kasi natin guys nakadikit na agad yung sa bell ninyo. Nakadikit na agad yung sa bell na walang tanggalan, no? So hindi siya kumbaga tuloy-tuloy. Kaya maganda guys, pagka rev niya bitaw na 1 second, rev ulit para masabayan niya yung ikot, no? Kasi mas mabilis ang ikot ng lining kaysa doon sa bell kasi sagad na agad kayo. So matagal niya sabayan yung ikot ng bell, hindi siya nakakasabay. Yung bell niya hindi nakakasabay sa ikot ng lining, no? Kaya dapat talaga isakto niya yung revolution niya. Kapag nag-rev kayo, bitaw saglit, tapos rev ulit, doon siya makakasabay. So, ganoon na nangyayari sa akin guys. Pag nag-revolution ako, binibitaw, mula sa 0 hanggang 40 kph or 30 kph, bitaw. Tapos 30 to 50, pahinga onti, tapos hanggang sa top speed na yun, yung naka-top speed na. So ganoon siya guys, 0 kph to 30 kph bitaw. So saglit lang makuha 30 guys or 40. So dito sa rev ninyo guys, so mamili kayo sa dalawa na yan, 0 to 30 o 0 to 40. Tapos revolution kayo 60 to 100. So ganoon siya guys, ganyan ko sa kanya. So revolution, revolution 0 to 30 to 40 bitaw, downshift, sa manual pa, so downshift, tapos rev ulit to 50 or 60, so depende sa gusto ninyo. Tapos doon nyo makukuha yung pinakamagandang response ng makina ninyo, nasasabayan nyo na yung lining, nagsasabayan na yung bell at yung lining. So nagsasabay na siya, no? Yung ikot ng lining sumasabay na rin, so nakakasabay na rin yung bell pagpas na sa part na to. So huwag niyo agad-agad mabibiglain na piga guys, kasi pagdating sa dulo yan mabibitin kayo. Bibiglakin, maabot lang kayo ng iba kasi throttle habit niyo, bira kayo ng bira. So minsan natatapon yung gas, sayang yung tapon ng gas sa part na yon. So may tinuruan na ako nito dati, so nakuha niya yung technique ko, kaya mabigla siya kasi mabilis niya makuha, no? Hindi pigil. So try nyo guys ng ganitong style guys ng throttle habit ninyo, 0 to 30 kph revolution, bitaw, tapos 30 to 50 piga ulit, makukuha niya agad yung top speed, magandang speed, no? Huwag kayo agad na pagka 0 hanggang 50% piga hanggang 100%. Nangyayari sa doon guys, singaw yung speed ninyo, no?
So yun lang guys ang ating ano ngayon, ating turo. So nasa inyo guys, kung mamili kayo dito pang Mio o pang GY6, no? So ako kasi natry ko na to. So may kwan talaga, may tapon talaga siya may tapon talaga siya sa kanyang mani dito sa diaphragm na to, sa rubber na to, may natatapon dyan, may nakakapasok na gas na hindi natusunog. Isa dito sa Mio na walang natatapon dito, lahat sunog, lahat nahihigop niya. Kasi pero bago nyo mangyari yon, kailangan nyo kasi magpalit talaga ng manifold na open talaga siya, three-way siya, wala siyang sasabitan ng gaya nito, may kanto-kanto, sasabitan niya to guys eh. Kasi ito kasi bunganga nito, ang D-type carb. Hanggang dito lang yan guys. Hanggang dito lang. Yan. So may kanto pa dito. Yan, may kanto pa to. Ito, kanto na to. Yan, kanto na yan. So babandahan niya pa yan guys. Babandahan niya pa yan. Try nyo i-full throttle siya. I-full rev ninyo. Makikita. Tapos hanggang yung D-type ninyo. No? May makikita kayo dito na gas na basang part na to. Sabihin na iipon doon. Hindi lahat nabibigay. Ganon guys. So yun lang guys sa ating video ngayon guys, medyo napahaba ang ating kwentuhan. So yun lang ating tips ideya na anong pinagkaiba ng D-type carb na pang GY6 sa pang Mio D-type carb na 125 din, no? So ganito po ang reference ng guys. Ayan, pang GY6 straight siya, pang Mio curve, sabihin inaunti-unti niya sunugin, inaunti-unti niya ibigay yung full power kasi biglaan, no? So yun lang guys sa ating video ngayon guys. Maraming salamat at recipe sa ating lahat. God bless.